Hi, Kapre Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapre Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bobby Gomez ng bandang The Brothers Unlimited. Si Bobby ho'y original member yan ng Family Birth Control. Pinaka matagal na show band. Kasi yung nauso yung show band, sila yung mga pioneer na nag-show band . Tatandaan ko nga yung Family Birth Control. Alam ba ninyo anong taon yun? 1974 o 75 yan. Nagbibinata tayo . Ha? First time kong nakatuntong sa disco, dito sa Makati, sa ano ba yun? Merong isang lugar diyan yung Delirium. Yan ang pangalan nung disco. Diyan po sa sa Makati ito, Makati Avenue, pero malapit doon sa Pasay Road. Isang lugar yan Astral Villa isang lugar yan meron doon Astral Villa kasi may isang isang parang nightclub diyan o pub, bar, pero class din yan ang mga class na lugar nung araw diyan ko nga nung 74 or 75 uso na nun show band una akong napunta diyan. Nakita ko, baka ako, napanood ko yun dating folk singer yun yung isang kumakanta, ang ganda ng boses, naglulu rolls, at saka yung mga boses itim, si Nonoy Zuniga yun, mga kaibigan, kasi bago dun ilang taon mga 2 years bago ko napanood sila dyan. Doon ko naman siya napanood unang-una sa isang folk house dyan sa tapat ng UST. Si Nonoy Zuniga dyan nag-aral sa UST, di ba? Naging doktor yan medicine kumakanta siya roon gabi. Maliit lang na folk house yun, aakyat ka pang ganon. Ang pangalan ng Brick Chimney. Tandang-tanda ko yan Tapos, after 2 years nga, may nagsama sa akin sa disco, barkada. Napanood ko, live band big band sila noon yung Family Birth Control Malaking banda yan dyan sa Delirium. Disco yun, pero live ang entertainment. Pagpasok ko, nakita ko mga artista, mga customer Nasa lubong ko pa, Ronaldo Valdez. Mga kaibigan. Sipin mo, 1974 yun. Sila yung mga pioneer na show band. Tapos, ako'y first time ko nagbiyahe sa Japan, 76. Nung susunod kong biyahe na-delay yung flight ko dahil bumagyo. So, ang ginawa ng airline, i-check-in kami sa hotel. Isa sa pinakabago at magandang hotel. Nung panahong yan, mga 1977 or 1978, ganyan. Dito sa yun nga yung EDSA at saka Rojas Boulevard. Ang pangalan ng hotel Regent of Manila. Yan. Mga show band na. Diyan ko naman dahil diyan nga kami dinala, i-check-in. Nanood ako doon sa bar. Doon ko naman Alibay Bar ang pangalan ng bar dyan, pero show band din.
napanood ko, Music and Magic, si Laculi Desma, si Randy Santiago, yung banda naman ni Randy, ibang grupo naman yon, ka-alternate yata. Tapos si anong tawag nito? Kasama ni Kuli Desma, yung dating DJ na nakasama ko naman sa Baguio, sa Pines Hotel. Nung ako'y kumakanta pa noon sa resort bus ng Pines Hotel, mga kaibigan. Doon kami pinatutulog sa Pines Hotel. Kaya naging kaibigan ko naman yung DJ doon. Si Jet Montelibano, yun ang Music and Magic. Nagulat nga ako, nakita ko bigla naging banda. Alam ko, ano siya DJ dun sa disco ng Pines Hotel ang ka-alternate niya nun, disco siya, mga plaka, DJ siya Tapos yung bandang tumutugtog dun, Split Ends. Hindi, ano pala? Deep Ends. Yun ang pangalan ng banda ron. Bandang huli, yung drummer no, nakasama ko naman sa grupo. Si Nicky. Nasa Amerika na ngayon. Mga kaibigan, yung istorya ng family birth control, hanggang ngayon, yun lang alam ko. Kasi nung mga later part na ng middle of 80s, napapanood ko sila dyan sa Siete Picados sa Philippine Plaza. Kundi early o mid of 80s na yun. Natatandaan nyo, binomba pa nga yung Philippine Plaza. Kaya diyan na naputol yung paa ni Nonoy Zuniga sa CR ng Philippine Plaza dahil pinasabog yan nung mga nila Sinakis, di ba? Kamag-anak din ng Lopez. Tsaka yung in-laws yun ng Lopez, alam ko Sinakis. Tapos ito sila Linggoy Alcuaz, may grupo sila, yung nambobomba sila dito sa Metro Manila. Yun, doon naputol kaya naputulan ng paa si Nonoy Zuniga, mga kaibigan. Yun, early 80s yata yun. Bueno, mahaba na yung ating introduction sa family birth control. Yan ang banda na dating nakasama. Pero bago yan, marami pa rin banda namang nasamahan si Bobby. Batang Japan din yan Ngayon, ang grupo niya, kasama niya yung kapatid niya, ang kanya may bahay, ang kanyang mga anak, sumasama rin sa kanya, sa grupong The Brothers Unlimited. Napakagaling na banda nito. Pagka nagbukas na ulit yung mga entertainment establishment na yan, mapapanood na naman natin sila. Totoo yan, mga kaibigan. Ako, siyempre, nandyan ako. Gusto kong pakinggan yung gusto kong pakinggan. Di ba? Ang gusto kong puntahan palang lugar, yung gusto kong marinig, yung gusto ko, na mga tugtugin. Pag sa kanila sulit na sulit ang iyong panonood sa kanila, kapag pumunta ka sa mga lugar na kanilang tinutugtugan. Ngayon, saan ba tayo? Ito nga pala, para sa mga taga Rome, Italy, kung kayo po taga riyan sa Rome, Italy, etong linggong ito, abangan ninyo yung pagbubukas ng isang restaurant, Filipino restaurant po ito, Ang pangalan po Tali and Tiago, Tali and Tiago. Magbubukas na po ito. Ito ho'y matatagpuan sa 6 Giuno Sabato and 7th Giuno Domenica. Mga kaibigan, eat all you can po itong Tali and Tiago restaurant sa halagang 10 euro. Ang lunch time po 11:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. po yan.
Tapos ang dinner time po dyan ay 6 p.m. to 10 p.m. Pero ngayon linggo po ito magbubukas dahil sa may mga lugar na yata ro na pinapayagan na. At meron din silang pwede kayong tumawag kung nais ninyong umorder ng masasarap na Filipino foods dito sa Tali and Tiago. Ito ho'y sa Rome. Meron din silang mga available na bukod sa mga putahing Pilipino, mga kaibigan, milk tea, mga fraps o coolers, take one free milk tea, buy any two, at meron pong libreng isa. Ibig sabihin, buy two, take one. Yan o. Matatagpuan yan sa... hindi, ito pala. Located po pala ito sa Via Chao Mario. Tama ba yun? O Cayo. Via Cayo Mario. 16A. Malapit po sa Metro Ottaviano. Katabi po ng Bangka Biper. Via Giulio Cesare. Ayan po, so yan, abangan ninyo yung restaurant dyan at tangkilikin natin ang sarili nating kababayan, dyan sa Rome, Italy po yan. Tali and Tiago. Balik na tayo dito sa itong Supreme Court, mga kaibigan, ipinag-utos nila na buksan na ang mga korte. Ituloy na yung operation ng mga lower courts, lahat sa buong bansa. Ang sabi ho sa kanilang direktiba, lahat daw ng korte, mga opisina ng court sa buong bansa beginning June 1 shall be in full operation from 8 a.m. to 4:30 p.m. Sa National Capital Judicial Region, yan din, mga kaibigan, sa National Capital Region yan. Pero, yung pong mga night courts, at saka Saturday courts, kasi meron night courts, di ba, na tinatawag, para yun sa mga nahuhuli ng alanganing oras. Sarado na ang mga korte, korte pala ito. Kasi piskal, meron din ganyan di ba? Na pwede ka mag-inquest sa gabi. Ito naman, yung mga night courts, hindi pa rin ho pahihintulutan. Ang problema ngayon ito. Ngayon ho, hindi pa operational ang mga transportasyon natin. Yan ang problema ngayon. Very limited pa yung access ng tao para siya makadalo ng hearing sapagkat wala pa namang sasakyan. Gaano ngayon, mga kaibigan? So, imposibleng makapag-operate sila, itong mga korte na ito. O kaya, mag-ooperate sila, ano mangyayari dun sa mga litigants, di ba? Lalo na baka mamaya gamitin pa yan para ma-technical yung mga litigants dyan, di ba? At magkaroon, maapektuhan yung kanilang paghatol, yung kanilang paglilitis, yung quality ng kanilang hatol at saka yung paglilitis nila, baka makaapekto yan. Dahil sa hindi muna agad siguro na pag-aralan ng Korte Suprema yung sitwasyon. Sana pinag-aralan muna, mga kaibigan. At saka, sabi ko nga sa inyo, kung tutuusin ninyo ako, hindi pa rin ako lumalabas maliban ng magpo-programa tayo, sapagkat mas nakakatakot lumabas ngayon. Dahil sabay-sabay ngayon mas marami ngayon ang lumalabas kumpara sa nitong nakaraang ilang buwan na nagkaroon ng lockdown. So,
siguro dapat pag-aralan ulit ito ng Korte Suprema. Saan sasakay yung mga tao? Kung pupunta sila sa korte, lalo na kung malayo yung pupuntahan nilang korte, di ba? Kahit na nasa Metro Manila ka, lintik pa traffic ngayon. Di ba? Wala namang, hindi naman normal pa ito, pero grabe raw ang traffic, mga kaibigan, nangyari kanina. Lalo siguro, bukas, sa makalawa, ayan, kasi unti-unti nakikiramdam pa yung iba, kung matraffic, di ba, mayroong mga ganun at ang balita kanina, dami nagrereklamong mga pasahero dahil sa walang masakyan. 72 inchik daw po ang inaresto ng pulis dyan po sa Bacoor, Cavite, sa isang motel na nagpapatakbo ng hinihinalang Philippine offshore gaming operation sa Bacoor. Sa kabila ng pagbabawal sa ganitong aktibidad sa gitna ng coronavirus pandemic. Ano ibig niyo sabihin? Kung walang pandemic, hindi illegal? Illegal din yan. Especially ito, hinuli ho ito sa isang motel. Doon pa lang malalaman mo bakit nyo hinuli. Kasi motel. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, illegal yan. Illegal na nga yung pogo, mas illegal pa yan. Kasi merong pinoproteksyonan ng PAGCOR, di ba? Yung sinasabi nilang binigyan ng prangkisa. Ito naman nabigyan ng prangkisa, nagbibigay ng certificate na ano sila, magbibigay ng certificate doon sa iba na kunyari provider sa Pogo. Ano ba ang mga provider? Kung ano-ano, provider, mga restaurant, kung ano-ano, prostitution house, di ba? Ito namang certificate na ito, gagamitin nila, kunyari, para mag-operate ng bilang service provider sa mga Pogo. Pero ano ino-operate sa katotohanan? Ang ino-operate po, Pogo rin. Kita ninyo? Dinedelegate yung binigay na authorization sa kanila. Hindi naman prangkisa yan. Paano kayo magkakaroon ng prangkisa? Hindi naman kayo kongreso. Dapat yung prangkisa sa Congress lang yan. Mga kaibigan. Ngayon, yan nga sinasabi rito, pinalilitaw pa, yun daw may-ari nito. Kasabwat lang yun. Kasi malaki bayad Di ba? Pati sa mga inuupahan yung yung motel niya Di siyempre, malaki ibabayad niya, kaya mo pinapayagang mag-operate yung Pogo. At ang katotohanan, sabi ko nga sa inyo, yung mga inuupahan na bahay, kunyari, Pogo, ginagawa na nga yung Pogo Katulad yung dyan sa Green Meadows na ginagamit nung umuupa, na ang pinatitira itong si Kabayo. Yung pala, kaya nagalit yung mga residente ng Green Meadows sapagkat yung mga bahay pinaupahan, pero actually, ino-operate na sa negosyong Pogo. Isipin ninyo yan. Residential area yan. At maraming ganyan. Residential area. Diyan lang sa Paranaque, saksakan ng dami yan. Bulag lang si Ito si Olivares. Mga kaibigan. Nagbubulag-bulagan lang yan subukan ninyo. Yung mga malalaking subdivision dyan, lalo-lalo na sa multinational. Hindi nga ba dyan din sa multinational meron pang target range ng mga inchik ang ino-operate dyan.
hindi mo alam kung gaano karami din ang ino-operate na underground hospital dyan. Hindi ho ba? Kung doon sa mga mataon lugar nakapagtatayo sila ng ganun doon pa sa residential area na hindi gaanong punahin ng publiko, mga kaibigan. Ayan sinasabi natin. Pero ito, hanggang dito lang naman ito sabi pa dito sa balita pagdating daw nila ron, nakita raw nila yung mga Chinese national na labas-masok doon sa area. At during the time, in-approach daw nila, nilapitan. And then, nung nalaman nilang mga operatiba ng CIDG, ang lumapit sa kanila, nagsitakbuhan sila dito sa loob at saka hinabol namin. Sabi ng CIDG, alam ninyo, hindi lang nakalagay dito kung ilang baril lang nahuli nila. Kasi kalimitan na, pag nahuhuli o nagkakaroon ng search ang pulis, otoridad, sa mga ganyan lugar, karaniwan na may baril Yun na nakapagtataka pero nawawala yung kaso. Katulad nito, hanggang dyan lang yan Mga kaibigan makakasuhan ba talaga yan? Anong kakaso mo dyan? Sige nga, dapat dyan, immediate deportation. Yan ang dapat dyan. Maliban kung may krimen silang mabigat na dapat kaharapin dito sa bansa, pero dapat ikulong mo. Wala naman tayong balitang ganun na ginagawa Unang-una, illegal yung pogo. Di illegal din yung nagtatrabaho. Bakit pa kukuha ng legal na magtatrabaho yung illegal naman yung negosyo nila? Ibig sabihin kaya natagpuan sa motel, illegal yun. Meron nga sa mga building na nga nag-ooperate, illegal pa Yung walang, walang PAGCOR franchise Ang pinangahawakan lang nun, yung nabigyan ng prangkisa, mag-i-issue ng certification, kunyari, provider sila. Pero yun, magtatayo din ng pogo yun. Mga kaibigan. Kaya laking kawalang yano Siyempre, pag binigyan ng PAGCOR ng prangkisa, kahit papano, magre-report ang PAGCOR na itong inisyuhan ng franchise, siyempre, merong ibabayad dyan. Magbabayad dyan sa PAGCOR. Paano yung binigyan niya ng certification na service provider pagkatapos, pogo rin ang operation? Di, kanino kita nun? Alam nga namang yung mga opisyal ng PAGCOR, hindi kumita dyan. Hi, Dr. Silapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Yung mga sip-sip na yan, salot na yan Kung tutuusin ninyo Kahit anong gobyerno, hindi nawawala yan. Bakit? Makakabuti yun sa sarili nila di ba? Ay yung mga sip-sip na ika nga, walang nalalaman yan, ang talent nga niya, sumipsip kaya kinasusuklaman yan Yung mga sip-sip, ang payo ko lang, pag sisip-sip kayo, maglagay kayo ng tsupon. Gumamit naman kayo ng tsupon. Katulad niyan sa France, mga kaibigan, may bagong 70 kaso ng novel coronavirus
sa mga paaralan na pinayagan pong magbukas noong nakaraang linggo. Tignan ninyo nangyari, mga kaibigan. After 2 months of lockdown, nagsimula hong tanggalin, luwagan yung restriction, kasama na yung reopening ng mga tindahan, mga preschools at elementary schools, na meron daw pinatupad pang enhanced social distancing. Sipin ninyo yun, nagpatupad ng social distancing. Mga bata ito, preschoolers, tsaka elementary school hindi ho ba? Siyempre, ang laway niyan, kumakalat yung mga, alam mo naman ang mga bata, di ba? Minsan nga, may uhog pa yan preschool mga kaibigan lumaki ngayon. Nagkaroon na naman ng panibagong kaso ng coronavirus. Mga kaibigan. Pero sabi nila, maliit daw naman yun sa 1.4 million school children na bumalik sa eskwela. Mga kaibigan. Sipin mo, ang estudyante pala bumalik, preschoolers lang at elementary, 1.4 million ang bilang. Pero, 70, maliit daw yun. Hindi maliit yun. Kasi mabilis kumalat yan Di ba? Isa nga lang ang magkaroon dyan, delikado na mga kaibigan. Kung nagkaroon yung isa, hindi mo alam kung ilan pa ang susunod na magkakaroon. Ayan mga kaibigan. Ang France, malaki rin pala ang rito. Naitalang bilang na umaabot sa mahigit 180,000 kaso ng China virus at mahigit 28,000 ang namatay. As of May 18 po yun, mga kaibigan. Ayan Yan ang mangyayaring posible dito sa atin. Pero, ang dito sa atin, mukhang ang pakay, kumita. Di ba? Kaya, binabago-bago. Ang sabi, enrollment na lang daw muna ngayon. Para sa mga sa mga estudyante, mag-enroll online enrollment. Siyempre, pag nag-enroll, kukuha kayo ng tuition fee, di ba? Tapos, yun naman DepEd, makapagpapa-imprenta na naman ng mga dispalinghadong libro na mali-mali, ang mga nakasulat, ultimo spelling, mali. Bakit? Walang iya Ewan ko ngayon kung meron pa nung textbook board na yan na itinayo para magkaroon ng corruption. Dapat yan, binubuwag na yan Alam ninyo yan, Dex, pinakamalaki budget niyan sa lahat ng departamento. Bakit bumagsak ang kalidad ng mga estudyante sa Pilipinas? Gaya sa mga nakaraang binasa nating ginawang pag-aaral sa buong mundo. Tayo po ang may pinakabobong mga estudyante. Okay, mga kaibigan, babatiin ko lang yung ibang mababati muna natin. Sila Tita Nela San Diego ng pamilya Padilla po yan, mga kaibigan. Si Telang Padilla, si Grace Padilla, sa angkan po ng mga Padilla. Binabati natin. Bobby Mondehar, dati rin ano yan, Hiyas, Sila yung original nung Hiyas Band. Ngayon ito babasa-basa tayo ng mga reaksyon. Kulang na pala oras natin
Ha? Binabati natin itong mga matagal nang nagpadala yata ito ng kanilang mga kahilingang mabati natin. Romel Abad ng Bergenfield, New Jersey. Ha? At ang kanyang may bahay, binabati natin. Ha? Romel Abad ng Bergenfield, New Jersey at kanyang may bahay. Si Jos Blanco, Randy Penaso at Myla Beranque. Si Ronald Santiago ng Villarosa Homes, San Pedro. Si Irma Santos, Fernando Datol at ang buong pamilya Datol ay binabati natin. Julius Grado ng Cainta, ha? Si Martin Tiglao, dati rin pong musician daw siya noong pong 90s. Si Mardi Manalastas at ang kanyang anak ay binabati natin. Yung anak nga pala ni Grace, si Talia, binabati natin. Grace Padilla, si Talia, anak niya yun. Si Michael Morley, si Mimi Vallejo, Gemma Tongko at ang kanya pong kuyang si Moji Tongko ay ating pong binabati. Si Ernie Del Castillo ay atin din pong binabati. At tutungo tayo dito po sa ating mga nanonood sa ating pong live, FB, sa live streaming natin. Siyempre, si Arlene Tañedo Varias at Mon Varias ng Amsterdam, mga katropa natin. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy. At si Carolina Luge ng Italy. Si Ella Samson Alviar, Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, si Rosita DC, Jundi Valencia, isang mahusay pong singer at mahusay na aktor. Si Rosemary Victoria, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, si Gina ng Maynila ay binabati natin. Rogie Tortal Aquino ng Cebu. Ating kaibigang Hector Ponasier, nanonood ka ba ngayon? Hector, nasa LA yata siya, galing ng New York. Si Enrique Sabong, Prince Noques ng Las Vegas, Nevada. Sabi niya, napakagulo ngayon sa Amerika, riots everywhere. Si Krisher Ocampo Malonzo, Maya Pabengi po, Ka-Percy, watching from Los Angeles, Kalipampanga. Namimiss ko ang talakayan. Si Gerald Bugarin. Kung maluwag-luwag na sasakyan, baka si Peter, makasama na natin dito. Si, Ricuan Flori ng Napoli, Italy ay binabati natin. Gerard Bugarin, si Osias Catalan Olvido, si Cyril Belen ng Antioch, California, Alvin Samson ng London, at binabati natin si Roxanne ng Camarin, Caloocan, pagaling ka na. Paamo ng paamo. Yun, sabi ni Alvin, pagaling ka na raw. Si Mirna Guillermo ng Chicago, binabati natin si Roxanne Rankin ng, Florida. Alam nyo, may balita si Trump daw dahil sa gulong nangyayari, nagtago na raw sa bunker. Sa ng White House, baka raw lusubin ng White House. Hindi ako naniniwala ron.
alam nyo, meron akong informant na malapit lang ang bahay sa bahay ni President Trump. At kung di ako nagkakamali, nagtatrabaho sila o yung isa sa kanilang pamilya ay may access kay President Trump dahil nagtatrabaho siya ron kahit hindi pa presidente si President Trump. Kaya alam ko nangyayari, hindi totoo yun, mga kaibigan. Hindi ko na lang sasabihin for security reasons, syempre, baka mamaya masagap ng iba yan, di ba? Si Concepcion Ison Chulbo, binabati natin, RJ Rivera, si Kagawad Elena Eliasar Calonsag, at dating barangay chairman Boy Calonsag ng Santa Mesa, Manila, binabati natin. Romualdo Reyes, Greg Belus Jr., si June Ferrin, Junior Dal ng California, si Rosita D.C., nabati na natin, katropa natin yan si May J., si Rogelio Alfonso, Jod De Lemos, si Dina Pili Diaz, si Ken Romero, Orlando Alfonso Aguilar from Angeles City, Pampanga, Rudy Santos sa California po, dati siyang membro ng bandang Horoscope. Rosalina Santos, si Nesitas Saruelas Fabros ng Spain, si Alex Darang, si Lisel Aranza Calonzo ng Taguig at ang kanyang husband na si Chris Calonzo, binabati natin, si Artbel Jr., si Mary Louis ba si Mary Louis? Sa ano yata ito Dali, hanapin ko May message siya rito kanina sana ba yun? Ayun. Nabati natin. Tsaka yung kanyang husband nga pala ay binabati ko. Alam nyo, malilimutin na tayo pagka si Jimmy Reyes Montaos, binabati natin ng Marilao, Bulacan, Ayan po, Mary Louise, tsaka yung kanyang husband, si Jimmy Reyes Montaos. Jess Maglaki, Reggie Ramoran, si Maria Cruz, pero wala na po tayong oras, pasensya na po. Patawad sa mga hindi ko po nabanggit ngayon, at nabati. Wala na po tayong oras, mga kaibigan, kaya diyan po tayo pansamantalang magpapaalam. Babatiin ko lamang, pahabol natin, siyempre si Lolo Benjamin Tado, Lola Veronica Tado, Family Tado, diyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. At miss na raw po kayo, pinasasabi ng inyong pinakamamahal na apong si Braille. Sa pangalan ni Braille, ang ating frontliner at technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Karen Dracula. Aapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man